Akalain mo, 8 buwan na pala ang lumipas. Kaya naman bago nating burahin ang mga video clips na ito, balikan muna natin ang isa sa pinakamalungkot na kwento ng aking buhay. Noong naaksidente ako noong July 1, 2024, halos hindi ako makalakad ng maayos dahil sa bugbog ng aking tuhod. Hindi rin ako makapagtrabaho dahil sa pinsala ng aking braso at syempre ang sugat mula sa aking muka. Pero kailangan ko pa rin tapusin yung mga naiwan kong trabaho, lalo na yung sa mga part-time ko. Ito yung itsura ko, halos hindi ko na makilala. At makalipas ang ilang araw, ay nakarecover naman ako. Ngunit nag-iwan ito ng peklat at sugat sa aking muka na sa tuwing tinitingnan ko ay patuloy at paulit-ulit ko na aalala ang aksidente at ang araw na yon. Ito yung sugat na mahirap at hindi madaling kalimutan. Ito yung sugat na lagi nagpapaalala ng sakit at hirap ng kahapon. Pero kahit ganun pa man, kailangan ko magpatuloy. Kailangan kong bumalik sa dati at kailangan ko makabawi para sa aking sarili. Hindi ko man agad maibalik ang mga bagay na nawala sa akin, pero patuloy kong ginagawa ang lahat ng aking makakaya para muling maibangon at maibalik ang dating ako. Grabe, ilang araw din ako naka-face mask dahil sa siyam na tahi. Ilang buwan din akong naiiyak kapag nakikita ko ang sarili ko sa ganong kalagayan. Ang lungkot-lungkot ko noong mga panahon na yon. Swear, walang halong arte at walang halong keme. Pero masasabi ko na sa ngayon, masaya ako kasi unti-unti ko nang naratanggap ang mga nangyayari. Oo, naiisip ko pa din yung aksidente, pero yung sakit, hindi na tumatambay. Sana dumating ang araw na lahat ng yon ay maging bahagi na lamang ng aking alaala. At marami akong natutunan sa mga bagay na yon. Sa ngayon, nagpapasalamat ako sa mga tao na patuloy na nariyan at patuloy na sinasamahan ako sa lahat ng amats. Muli, ako ito si Eds. Hanggang dito na lang ang aking istorya. See you when I see ya. Bye-bye!